Oy! Ayun na mga master! Maligayang Pasko at maligayang bagong taon. Darating na ang bagong taon mga master. Kumusta? Nakapag-upgrade na ba lahat? Uy, grabe. Congratulations master ha. Sigurado, excited ka nang i-ride yan. Sigurado lahat ng mga bago mo ngayon, excited ka nang i-ride yan. Ay, congratulations master. Excited ako para sa iyo sa mga darating na ride. Right? Okay, siya nga pala mga master, follow nyo ako sa TikTok ha. Meron tayong mga ilang videos doon. Okay? So ngayon, pag-uusapan natin, bakit nga ba nangyayari ang mga ganito? Ayan! Ang sakit sa tenga, di ba? Nangyayari yan mga master, yan ang pag-uusapan natin. At bibigyan ko kayo ng solusyon kung paano may iwasan yung mga ganyang pangyayari sa inyong brake dahil delikado yan. Okay, kung interesado ka, standby ka lang, huwag kang aalis. Sisimulan na natin kagad ang episode na ito. Oh, ayun na, kita mo, nabilis lang, di ba? So, ganito yan mga master. Ang kahalagahan kasi na dapat maayos ang brake natin. Delikado kasi kapag yung isang brake natin, yung sa likod or sa harap, mahina. Okay? Kung nakakaranas ka ng mga katulad ng ganyang kaingay, nako, yung tipong pagka pumipreno ka, nagiging kusina na siya, hindi na siya brake. Di ba? So, delikado yan mga master, especially kapag pumupunta ka ng timberland. Nako, delikado yan palusong, pababa, hindi mo pwedeng gamitin yung mga ganyang brake. Dahil yung mismong power niya, wala na yan. Kapag ganyan nakaingay ang preno mo, nasa 20 to 30% na lang yung kapit ng preno yan. Okay? Pero ang tanong, bakit nga ba nangyayari yung mga ganyan? Okay? Simple lang yan mga master, nangyayari yung mga ganyan kapag na-contaminate ang ating pads, na-contaminate ang ating mga rotor disc. Ano nga ba yung mga nakakapagpa-contaminate sa ating mga rotor disc o sa ating mga pads? Karaniwan, mga master, isang dahilan kapag nadadaan ka sa mga bagong kalsada, yung mga bagong ispalto, kasi may langis yan, mga master. So ngayon, pag napadaan ka doon at natalsikan ang inyong rotor disc or ang inyong disc pad, sigurado, magkakaroon ng langis yan. At sigurado, pag na-contaminate yan, magkakaroon na ng ingay yan. Kaya delikado yan mga master. Sobrang delikado kapag yung ating rotor disc at pad tinamaan ng langis ng kahit na anong nasa kalsada. Okay? Pangalawa mga master, kapag nasa kalsada naman kayo, halimbawa napadaan kayo sa medyo vulcanizing shop o kaya sa mga mantikaan. Yan, karaniwan yan mga nangyayari. Mga iba kasi nagtatapon sa mga restaurant. Karaniwan nagtatapon sila sa kalsada ng mga medyo malalangis. Kapag tumalsik yan sa likuran natin o sa harapan natin, kahit konti lang. Kasi yung konting patak sa rotor natin, kapag nalangisan yan, na-oilan yan, kahit na ano, pag umiikot yan at pumreno ka, tatamaan yung preno ng langis o ng oil. Kakalat ngayon sa rotor disc mo, kakalat ngayon sa pads mo. So, iingay na ngayon siya. O kaya sumunod, mga master, kapag tayo ay naglilinis ng bike, karaniwan, syempre, iba sa atin, medyo petikuloso. Yan, hindi po mga OC-OC, di ba? Nilalagyan natin ng mga polisher, nilalagyan natin ng mga tire block. Hindi natin napapansin, hindi tayo conscious kapag ang ginagamit natin, tumatalsik sa ating rotor disc, gaya ng halimbawa sa basahan. Sa basahan, kada pahid natin ng tire block o ng polisher, hindi natin alam, kada spray natin, tinatalsikan na pala yung rotor disc natin. Tapos, magtataka tayo, bakit maingay? Diba? So, yun yung mga possible na dahilan kung bakit tinatamaan ng contamination yung ating mga rotor disc at ating mga disc pad. Okay? Tsaka isa pa yung mga shampoo natin, karaniwan, may mga shampoo kasi na madudulas. Okay? Kaya ingat-ingat din tayo sa mga shampoo. Ako, naranasan ko yan nung linis ako dati. Dati pa yan.
sa fat bike ko. Linis ako ng fat bike ko. Ginamitan ko siya ng shampoo. Ayoko na sabihin yung brand, baka madali pa tayo doon. Ginamitan ko siya ng shampoo, tapos okay naman siya. Okay naman yung dati bago ko siya linisin. Tapos biglang tumunog, nagkaroon, biglang gumanon. So, simula nun, di ginawa ko, inayos ko yung preno ko, nag-bleed ako, nag-decontamination ako ng rotor disc ko, nag-decontamination ako ng pads ko. So, ganun ang ginawa ko hanggang sa nawala. Okay? So, ngayon, ang tanong mga master, paano nga ba natin gagawin yung decontamination ng ating mga rotor disc? Ako, may mga simple akong ginawa na po pwede nyo ring i-apply mga master. Unang-una mga master, ginawa natin, kinalas muna natin yung ating rotor disc. Okay? Kinalas ko muna yung ating rotor disc. Ginawa ko, niliha ko muna siya. Niliha ko siya ng mga at least mga 320. Okay? 320 na liha. Nilinis ko muna yon. Talagang kinuskus ko siya para matanggal yung mismong oil or dumi sa mismong rotor disc. Tapos, harap-likod na ginawa ko mga master para sigurado. Tapos noon, inalkoholan ko siya. Okay? Kung mapapansin nyo, inaalkoholan ko lahat ng mga contaminated natin. Okay? At isa pa, sumunod doon, pati yung pads natin, mga master, mahalaga na kung nilinis mo yung rotor disc mo, pati yung pads mo, lilinisin mo. Kinalas natin yung pads natin, mga master. Tapos, ginawa ko, ginanong ko rin siya. Inalkoholan ko muna siya, binabad ko siya sa pinakamabisa kasi mga master, ang pinakamabisa na panggamit, hindi lang alcohol. Ang ginamit ko sa kanya is acetone. Okay, acetone ang ginamit ko sa kanya. Pinakamabisa yon para sa akin. Kasi sobrang effective sa akin nung ginawa ko na yon dahil natutuyo ka agad siya, at the same time, nalilinis niya. Okay? Nalilinis niya ng maayos yung mismong pads, pati yung dumi, pati yung rotor disc natin. Pagkatapos ko siyang ma-acetone, ginawa ko, yung ginamit ko na, ginamit kong sanding paper na 320, yung kiniskis ko rin siya hanggang sa lumabas yung resin niya mismo kasi meron siyang, kapag nakaramdam kayo na medyo magaspang na, yun na yun. Okay? Kung mapapansin nyo, magkaiba na yung kulay kapag halimbawang na-is-is nyo na siya, tsaka yung hindi pa, yung contaminated. Yung mga contaminated kasi, karaniwan kulay itim yan. Okay? Dahil sa iba't ibang dumi, dahil sa iba't ibang langis. Okay? Contaminated na yan. Kumbaga, dumudulas na yung mismong rotor disc dun sa pads niya. Okay? So, kapag gano'n na yung itsura niya, i-decontaminate nyo na kagad siya, linisin nyo na kagad siya. Gamit kayo ng alcohol, gamit kayo ng acetone, gamit kayo ng bulak, gamit kayo ng basahan na malinis. Yung malinis na basahan ang gagamitin yung mga master para siguradong matanggal nyo yung contamination. Okay? Kasi sigurado ko kapag nilinis nyo yan ng acetone, kakapit yung dumi mismo sa basahan. Kung yung basahan nyo marumi, pinapahid nyo rin sa rotor disc nyo tsaka sa pads nyo, wala rin mangyayari. Okay? Sumunod mga master, kapag nalinis nyo na, nagawa nyo na lahat, simple lang naman yung pagkakabit simple lang naman yung pagtatanggal. Okay? May mga, tayo sa TikTok, may mga video tayo kung paano magtanggal ng rotor disc at magkabit ng rotor disc. At the same time, kung paano magtanggal ng caliper natin. Okay, sumunod naman mga master, kapag ayaw pa rin at hindi pa rin siya totally mag-ayos ng preno at nakakarinig pa rin okay, so gawin nyo, i-bleed nyo na siya. Okay, bakit nga ba tayo nag-bleed kung mahina ang preno natin? Kasi karaniwan kapag yung baon ng preno natin masyado ng malalim, ang nangyayari, it's either mayroon na siyang hangin sa loob or kulang na yung kanyang fluid. Madali lang din magtanggal, madali lang din magkabit, madali lang din mag-bleed mga master. Ang pinakamahalaga, meron kayong gamit. Okay? Gamit, kailangan maghanda kayo ng 8 at gumamit kayo ng mismong panggamit ng talagang pang-bleed. Okay? Mura lang yan mga master. Magkano lang bilhin natin dyan? Isang set na yan. Hindi ako nagkakamali. 200 plus lang siya mga master. Sa Lazada,
o kung malapit kayo sa bike shop, ano gawin nyo? Pag-aralan nyo, mahalagang kayo mismo nag-aaral, kayo mismo yung nagagawa ng bike nyo para mas kilala nyo yung bike. At the same time, double benefit yun kasi natututo kayo ayusin yung bisikleta nyo, unti-unti, nagagawa nyo, trial and error, walang problema kung magkamali kayo dahil sa pagkakamali natin na yun. Naku, mga master, tandaan nyo, napakalaking halaga nun kapag kayo ay nagkakamali dahil doon kayo matututo. Okay? Sa pagkakamali na yun, malay nyo, susunod, kayo na mismo yung nag-aayos ng lahat ng bisikleta nyo. Okay? Oy, follow nyo nga sa TikTok para kung may tanong kayo, mabilis tayo nakakapag-reply. Kasi sa TikTok, medyo active tayo ngayon doon. Dito, medyo nakakapag-skip pa tayo ng episode dahil medyo nagkaroon ng maraming kabisihan sa ating buhay. Okay? Kapag na-bleed nyo na mga master, napaka-basic lang ng pag-bleed. Okay? Napaka-basic lang ng pag-bleed. May mga kailangan lang tayong tanggalin sa caliper at may standard din ng kailangan mga gamit para sa pag-bleed nyo. Kailangan mag-bleed nyo siya ng maayos. Dahil kung hindi, kapag hindi nyo siya na-bleed ng maayos, sigurado, ganun pa rin ang kalalabasan niya. Alright? Bago nyo pala siya tanggalin yung pads nyo, silipin nyo rin yung pads nyo, baka mamaya, kailangan nyo na magpalit ng pads. Okay? Paano nga ba malalaman kung ano yung sukat ng pads? Pinaka-the best niyan, mga master, kasi merong standard yan eh. Kung ang gamit mo IceTech din dapat ang gagamitin mo. Bumili na kayo ng original na IceTech ha, huwag na kayong mag-aftermarket. Mga pads na gamit natin, yung mga maliliit, may standard din yan. Kung hindi kayo sigurado kung anong pangalan, kung anong model, anong sukat, pumunta kayo sa bike shop, dalhin nyo yung mismong sample, doon kayo bumili mismo. Ang bilhin nyo na mga master, Shimano na, para pangmatagalan. Okay? Kung na kayo bumili ng mga aftermarket, ng mga D50, D60, D67, kung na kayo bumili ng gano'n. Dahil ang brake ang pinakamahalaga sa ating bisikleta dahil sigurado kapag pumalya yung preno natin at medyo sablay-sablay yung binili natin na brake pads or brake na fluid, baka mamaya kung saan tayo pulutin. Okay? Kaya huwag kayo magtitipid pagdating sa mga bagay na kinakailangan natin. Okay? Yung mga kung saan tayo umaasa, gaya ng preno, gaya ng chain, gaya ng goma, yan. Pero yung pagdating naman sa mga saddle, pedals, okay lang yan kahit medyo budget din. Pero yung sinasabi ko sa inyo, dapat quality yung bibili nyo para sigurado magtatagal. At the same time, safe din kayo. Okay, isipin nyo palagi, safety first. At the same time, yung magtatagal, yung bibili yung gamit para hindi sayang yung pera. Alright? So ayun na mga master, nakita nyo naman napaka-ikli lang ng ating video na to. Pero kahit paano, may na-share ako sa inyo. At the same time, may matutunan kayo sa inyong bisikleta. Huwag niyong hayaan na mabobo kayo sa bisikleta. Hayaan yung matuto kayo sa bisikleta. Hindi nakakabobo ang bisikleta mga master. Yan din na magtuturo sa inyo kung paano kayo magkakaroon ng diskarte at kung paano kayo matututo sa pag-aayos ng sarili niyong bisikleta. Huwag kayong matakot na magkamali sa bisikleta. Bisikleta niyo yan eh. Diba? Paano kung ibang mekaniko pa yung magkaroon ng problema sa bisikleta niyo, hindi nagagalit pa kayo? Diba? Magkakaproblema pa kayo? Tama na yung away, tama na yung diskusyonan. Basta ang mahalaga, kayo mismo sa sarili niyo, marunong kayo mag-ayos ng inyong bisikleta. Alright, maraming salamat sa inyo mga master. Mag-iingat kayo sa mga susunod na taon. Sana'y may mga ride, sa mga ride nyo ay maging safe kayo at mag-enjoy palagi sa pagdibisikleta. Okay? So ngayon ako mga master, may mga ride ako pero hindi ko naman siya masyadong pinopost. So okay na siya, nakapag-share lang tayo ng ilang ating mga pwede nating matutunan. Okay? So ayun lang mga master, palaging tandaan, palawakin ang kaalaman, may hirapan pero hindi susuko. Ako po si Papa Jack. Maraming salamat sa mga bagong subscriber. Paalam sa inyo.